Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Magandang araw, Mystery! Ako po ay isa sa mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Isang gabi, habang nagbabrowse lang ako ng mga random na video, ay nadaanan ko ang isa sa mga kwento ninyong ang babaeng nakaputi. Pinakinggan ko ito at hindi ko namalayan na sunod-sunod ko na palang pinapakinggan ang iba pa. Tunay pong napukaw ang aking interes sa mga kwentong kababalaghan na ibinahagi ninyo dahil sa parati ninyong sinasabi na baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. May kakaibang hatak ang bawat salaysay. Parang may bumubulong na may kwento rin akong kailangang ibahagi. Kaya ngayon, naisip kong ibukas ang isang bahagi ng aking karanasan. Baka sa kwentong kong ito, may mapulot din kayong hiwaga o kababalaghan na matagal nang naghihintay na madinig. Ako po si Mauricio Cristobal Jr. Pero mas kilala ako sa aking palayaw na Morris na taga Pasay City. Isa po akong chef sa isang kilalang restaurant at panganay sa magkakapatid. Ang aking kwentong ibabahagi ay kwentong kababalaghan ng aking kapatid na si Janina na akin mismong nasaksihan. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Follow ka na rin kay Mystery para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng kababalaghan. Bata pa lang kami noon. Ako'y nasa 12 taong gulang pa lamang at si Janina ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lang. Isang gabi ay bigla na lang ako nagising sa sigaw. Tumayo ako at lumabas ng kwarto para tignan kung ano ang nangyayari. At doon ko nakita si Janina na yakap-yakap ng aming nanay. Nanginginig at takot na takot, sabay turo sa sulok ng sala habang umiiyak. Ma, ayan na, nakakatakot, ma! Papalapit na, ma, ayan na siya! Takot na takot si Janina ng mga sandaling iyon. Umiiyak habang pilit na pinapakalma ng aming nanay. Hindi ka kasi nagdadasal bago matulog. Mag-pray ka para mawala yung nakikita mo. Nagulat ako at tumindig ang aking balahibo. Dahil sa bahagi ng sala na tinuturo ni Janina ay wala namang tao. Sa isip ko, ano ba yung nakikita ni Janina? Multo ba yun? Natigilan ako sa pag-iisip nang marinig ko ang boses ng aming nanay. Morris, bumalik ka na sa kwarto at natulog na nanaginip lang ang kapatid mo. Sa gabing iyon, tumindig talaga ang balahibo ko. Hindi ko na lang ipinahalata, pero kahit pagbalik ko sa kwarto, hindi ako agad nakatulog. Kinabukasan, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang aking nasaksihan. Kaya tinanong ko si Janina. Janina, sino yung nakita mo kagabi sa sala? Hindi ko alam, kuya. Takot na takot ka kasi kagabi. Ano itsura ng nakita mo? Hindi ko talaga alam, kuya. Wala naman akong matandaan. At mula noon, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang insidente. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng maraming beses kong nasaksihan si Janina na bigla na lang bumabangon sa gabi mula sa pagkakatulog at dumidiretso sa pinto para buksan at gustong lumabas dahil meron daw boses na tumatawag at nagyayaya sa kanya. Minsan naman, bigla na lang sasabihin na may lumilipad na kung ano sa loob ng bahay. O kaya, biglang magtuturo at sasabihin na merong ibang taong dumadalaw na nasa loob ng bahay at papalapit na sa kanya. O kaya, sasabihin niyang may nakatayo sa likod mo. Pero paglingon mo ay wala naman. Kapag tinanong mo naman siya kinaumagahan, ay iling at hindi ko maalala ang makukuha mong sagot. Akala ko noon, ang pangyayaring ito sa kapatid ko ay isang paranormal.
Dahil kapag sinasabi niya na may nakikita siyang ibang tao sa loob ng bahay, ay talagang makikita mo sa kanyang mukha ang sobrang takot at ako rin ay tumatayo ang balahibo at kinikilabutan na di ko lang pinapahalata. Pero ayon sa mga eksperto, ang kondisyon na ito ni Janina ay tinatawag na somnambulism o sleepwalking, isang uri ng sleep disorder na kung saan ang isang tao ay tumatayo at gumagalaw na parang gising habang tulog pero hindi naaalala ang kanilang mga ginawa pagkagising. Ito ay madalas na nararanasan ng mga bata at nawawala naman habang lumalaki. Hindi naman ito seryosong kondisyon pero kailangan ng pag-iingat at pagbabantay ng mga kasama sa bahay dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa iba o di kaya maging panganib sa mismong tao na nakakaranas nito. Lalo na kapag nakalabas ng bahay at mapunta sa mapanganib na lugar tulad ng gitna ng kalsada kung saan may mga dumadaang sasakyan. Dahil dito, naglagay kami noon ng madaming kandado sa pinto para hindi agad mabuksan ni Janina. At ang aming nanay ay talagang tulog manok at alerto para maramdaman agad kung sakaling makaranas ng somnambulism si Janina. Sa tuwing may episode si Janina, ay pinapadasal siya ng aming nanay at inaalalayan hanggang sa makabalik sa pagtulog. Habang lumalaki naman kami, ay unti-unti namang nababawasan ang mga pangyayari ng sleepwalk ni Janina hanggang sa ito ay tuluyan nang mawala. Pero may isang gabi na may nakakakilabot na pangyayari ang naranasan si Janina habang siya ay gising na gising at ito'y aking mismong nasaksihan. At sa pagkakataong iyon, hindi na namin ito maipaliwanag ng siyensya. Thanks for listening. The next story could be yours. Follow us for more.